Hey guys, welcome to Crypto Maniac, and in today's video ay pag-uusapan natin ang Kinza Finance and ituturo ko sa inyo kung paano makaka-receive ng kanilang Kinza token. Now guys, this project is backed by Binance. So alam naman natin na ang Binance is isa sa pinakakilala na trading platform pagdating sa crypto, and once na backed by Binance, siguradong malaki ang magiging value ng token, and kasi madami ang mag-a-adapt, and Binance para sa akin isa sa pinakamadali, lalo na pag nandito ka sa Pinas, pinakamadaling way para magkaroon ka ng crypto. Okay, if you have extra money lang na ilalagay natin dito, kasi the way this works is kailangan nating gamitin itong platform nila para magkaroon tayo ng points. Okay? So, ano nga ba ang airdrop, first of all? So, sabi dito guys sa Google, a crypto airdrop is a way of distributing new coins or tokens to existing cryptocurrency holders or users who perform certain tasks. Okay? So, pag-usapan natin, ano nga ba ang Kinza Finance? It says here na ang Kinza Finance is the next generation on-chain money market. Next generation decentralized lending protocol on BNB chain. Kinza Finance is non-custodial, permissionless, secure, and incorporates cutting-edge DeFi mechanisms and solutions to offer user a flexible and highly customizable DeFi lending experience. So, hindi na natin babasahin yan guys kasi sobrang haba niyan. Pero, ito yung kanilang ito yung kanilang main page. So, pag pumunta ka sa kanilang website, kapag naka-login ka na, ito yung kanilang page. Alright? So, bali ang gagawin mo lang dito is magsusupply ka ng crypto. Ang sa akin, ang ginamit ko is BNB, and then magbaborrow ka din to fully use kung ano talaga yung use nitong project nila. Okay? So, mapapansin nyo guys dito sa taas, wait lang, pakita ko lang sa inyo yung dashboard. So, yung total na sinupply ko na BNB is worth $105. Nga pala guys, dito mas mainam na i-minimum nyo na $100 yung isupply nyo para much better yung rewards na makukuha natin. As for now, wala pa naman akong points na nakukuha dito kasi today lang din ako nag-ano nito. So, hindi natin alam kung ilang per point, kung ilang token yon. Madami na akong napanood na videos na dinidiscuss nila itong Kinza Finance, which is very exciting para sa akin. Okay? So, ito lang is if may extra ka. Kahit nga, pero sabi dito, dito sa airdrop, kanilang white paper, yung point system, sabi dito, points are generated from time-weighted TVL. $100 worth of TVL deposited for 1 day will generate 1 point. So, 1 point sa akin kasi $100 siya. Same as 50. So, pwede rin pala yung $50 deposited for 2 days is equal to okay. So, ang $100 is 1 point. If $50 naman ang sinupply mo, 1 point siya for 2 days. Kasi na-accumulate niya yung 50, naging $100 in 2 days. So, may 1 point ka in 2 days. So, pag $1 naman ang sinupply mo, magkakaroon ka ng 1 point in 100 days. So, sobrang tagal nun guys. So, another example, if $20 yung sinupply mo, so magkakaroon ka ng 1 point in 5 days. So, yun ang pagkakaintindi ko dito. Okay? So, hindi ko na pahabain to guys. Tuturo ko sa inyo kung paano mag-i-start dito. So, first of all, pupunta kayo dito sa link. Warning guys ha, so sa website nila mismo, phishing warning. Please make sure you're visiting itong link. Pero ilalagay ko yung referral link ko dito guys, kasi kapag ginamit ko yung link ko, meron tayong tig 10% bonus sa airdrop na marireceive natin. Okay? So, dito, kailangan nyo ng
Bybit account or Binance account, and then MetaMask, kasi MetaMask yung gagamitin nyo para mag-sign up. So nakikita nyo dito guys sa taas. Ito na yung MetaMask account ko. Wallet address ko yung naka-sign up dito. And then kailangan nyo ng Binance or Bybit account para makabili kayo ng BNB. Okay? So, ilalagay ko din yung link ng Binance and Bybit dito sa description para makapag-sign up kayo. Pero, let's say for example, gagamitin natin itong Bybit. Okay? So, once you log in, by the way guys, meron akong video ng Binance. Ililink ko na lang. Matagal na yan na video pero same process lang yan kung paano ka bibili ng BNB and paano mo siya ita-transfer sa MetaMask. So ilalagay ko din yung link guys ng video ko kung paano gumawa ng MetaMask account. Okay? And if hindi malinaw sa inyo, let me know. Gagawa ko ng mabilisang video na updated na para masundan nyo. Okay? So, ayan, ang ingay ng baby. Pero, let's say for example, Bybit yung ginamit nyo. Pupunta kayo dito sa buy crypto, and then dito tayo sa P2P trading. So, if meron kayong credit card, tingnan natin yung options dito guys. Yung problema lang kasi nakita ko dito, malaki yung fee. Okay, malaki yung fee niya kapag ka dito kayo bumili. Pero ito yung options. So, bank transfer, bank card, ayan o, yung palitan ng dollars niya sa bank card, 58. So, GCash, pwede rin, Paymaya, 56, 56, ayan. So, pwede rin dito kayo bumili sa one-click buy kasi may option dito to buy BNB, ayan. So, $100, i-check nyo na lang sa Google kung magkano yung palitan ngayon. Pero, most likely, I think, 5, 6, or kung may extra kayo, gawin nyo ng 6,000, mas maganda. Ayan. So, maka-receive kayo ng 0.314 worth of BNB. So, if, nawala yung GCash. So, Paymaya. So, kung Paymaya, click nyo lang itong buy with PHP. And then, sundan nyo lang yung prompt para ma-complete nyo yung purchase. Okay, so guys, nga pala, important note na once meron na kayong fund sa inyong Bybit or Binance account, pag magta-transfer kayo ng either USDT or BNB, make sure na piliin nyo ang BSC, BNB Smart Chain, BEP20. Kasi pag sa Ethereum nyo yan na-send, sa Ethereum wallet nyo yan mapupunta. Sa Kinza, and then punta ka sa dashboard, and then scroll down, and then i-click mo tong supply. Okay? Then, click mo lang yung max. So, nakalagay naman dito yung dollar value niya. So, again, sabi ko, mas maganda na at least $100 yung i-supply ninyo. So, click mo lang yung supply, and then may lalabas dito na confirmation sa MetaMask. I-confirm nyo lang. Maliit lang ang fee sa BNB, mga $0.32 yata. So, make sure na may extra kayong BNB. Very important, kasi pag wala kayong extra BNB, hindi magpo-proceed yung transaction. Kasi may mga gas fees tayo. Okay? So, once you have supplied, nakapag-supply ka na, pupunta ka naman ngayon sa borrow. Now, if hindi ka pa nakakapag-supply, kanina walang lumalabas na borrow sa akin. So, after ko mag-supply, meron na akong option to borrow. Pero yung binarrow ko is BNB pa din. Okay? So, I suggest din na wag nyong ima-max yung iba-borrow nyo. Kasi ayan liquidation risk. This action will reduce your health factor. Please be mindful of the increased risk of collateral liquidation. So, ito yung health factor natin guys. So, 2.47. Kasi pag nag-red yan, kumbaga mas parang pwede mawala yung sinupply mo. Okay.
So, yun lang yung gagawin nyo guys. So, after nyo mag-supply, mag-borrow kayo, and then yung binarrow nyo, lalabas siya dito sa BNB account niyo. Okay? So, ayan, the longer na meron na nakalagay dito yung funds ninyo, the longer the points. So, currently, wala pa tayong points kasi mag-a-update to 00 UTC every day. So, mamaya pa yan. Hindi ko sure kung ano yung ano yan. Oras na yan sa PHP. Sa Philippine time. Pero check natin. To Philippine time. Ayun, so 8 AM bukas. So, alas 8 bukas, dapat may makikita na tayong points dito. Ayan lang guys, kung hindi clear yung funding. Kasi itong part na to, ito yung pinakamadali. Kasi magsa-sign up ka lang using your MetaMask account and then susupply and borrow. If kailangan nyo ng help with regards sa pag-fund sa Binance account or sa Bybit account, paano ita-transfer sa MetaMask, let me know at gagawa natin ng tutorial na mabilisan yan. Thank you for watching and make sure to like and subscribe.